Naku, may silbi pa ba ang asawa mo? Ang masalitang iyon ay umaling-awngaw sa tahimik na lounge ng isang mamahaling hotel. Ngunit sa oras na iyon, walang sinuman ang nakaalam na sa loop ng ilang minuto, ang lalaki at babaeng ito ay mararanasan ang pinakamalaking pagsisisi sa kanilang buhay sa key lounge ng isang ultra-luxury hotel sa sentro ng Makati. Mula sa matayok na kisame ay bumababa ang marangyang chandelier, at sa labas ng bintana ay naglalahat ang isang maganda at maayos na hardin. Sa espasyong iyon kung saan umaawit ang isang pianong isang magandang melodiya, narinig ko ang salitang hindi ko kapanipaniwala. Ang boses na iyon ay kay Kevin, ang aking asawa. At sa tabi niya, nakayakap ng malambing, ay si Monica, isang junior na kasamahan sa kumpanya ni Kevin. Si Monica ay bata pa, nasa kalagitnaan ng 20 at may kaakit-akit na personalidad. Sa oras na iyon, bumisita ako sa lounge na ito upang makipagkapa sa isang kaibigan mula pa sa kolehiyo. Sa maikling sandali na lumabas ang aking kaibigan, mula sa upuan sa likod ko, isang bahagyang nakatagong espasyo na natatakpan ng malaking halaman, narinig ko ang pamilyar na boses. Sa simula, gusto kong isipin na guni-guni lang ito. Ngunit walang dudang ito ang boses ng aking asawa na kasama ko sa loob ng 28 taon. Wala namang silbi ang babaeng iyon sa buhay, hindi ba? Tamat lang sa bahay araw-araw. Puno ng ma-wrinkles ang mukha. At kamakailan ay amoy taba pa. Gusto ko nang masuka sa tuwing kasama ko siya sa isang silid. Ang malupit na salita ni Kevin ay tumuso ng malalim sa aking puso. Si Kevin ay kapapanalo lang ng promosyon bilang sales manager sa kumpanya, at simula nun, ang kanyang pag-ugali sa bahay ay lubhang nagbago. Madalas niya akong minamaliit, sinasabing, wala kang silbi sa lipunan. Kumakain ka lang dahil sa kinikita ko. Naramdaman ko ang buong katawan ko na nanginginig sa galit at kalungkutan. Ngunit ayaw kong gumawa ng eksena sa pamamagitan ng pagsiga. Huminga ako ng malalim at tahimik na nakinig pa sa kanilang usapan. Pero, Kevin, kung hindi ka pahihiwalay kaagad, mahihirapan ako. Ayaw kong singilin akong asawa mong danyos. Hiwalayan mo siya ng maayos, ha? Kumapit si Monica sa braso ni Kevin at umungol ng malambing. Ngumiti si Kevin at maligayang hinaplos ang ulo ni Monica. Huwag kang maalala, Monica. Bobo ang babaeng iyon at walang alam sa mundo, dating ordinaryong clerk lang. Madali ko siyang tatakutin, at lilisan siya ng maligaya ng walang isang kusing. Papapirmahan ko sa kanya ang divorce papers anumang oras. Madali ko siyang tatakutin, karapat-dapat ako sa isang bata at magandang kasintahan tulad mo, Monica. Pagkasabi nito, tahimik na hinalikan ni Kevin si Monica. Sa sandaling nakita ko ang eksenang iyon, may nakawasa sa loob ko. Ang kalungkutan ay agad na nawala. At ang pinalitan nito ay isang matinding galit na bakal na umalila sa aking isip. Tahimik kong kinuha ang aking smartphone mula sa bag. Binuksan ko ang camera app at sinigurado kong walang tunog. Pagkatapos, mula sa pagitan ng mga halaman, kinuha ko ang mga mapagpasyang sandali ng kanilang payakap at paghalik. Sakto ang focus. Ang mga mukha nilang dalawa ay napakalinaw. Tiningnan ko ang mga larawang nakunan ko at ngumiti ng napakalamig. Nagpasya akong bigyan ng pinakamagandang regalo ang dalawang ito na minamaliit ako at sumisira sa aming pamilya. Binuksan ko ang SNS app sa aking smartphone. Iyon ay isang account kung saan maraming kasamahan, boss, kamag-anak, at mga kakilala ni Kevin ang nakarehistro. Inilakip ko ang pinakamalinaw na larawan ni Kevin at Monica na makayakap na kinunan ko lang. At may maikling isang salita lamang ang idinagdag ko sa post. Congratulations sa kasal. Pagkatapos, walang pag-atubiling pinindot ko ang post button. Pagkatapos nun, ganap kong pinatay ang aking smartphone. Ang screen ay naging itim at bumalik ang katahimikan. Ang aking dibdib ay napuno ng nakakatakot, nakatahimikan at malamig na determinasyon.
Ang pag-isip pa lamang kung anong bagyo ang idudulot ng aking post ay nagpapabilis ng tibok ng aking puso. Bumalik ang aking kaibigan. At sinabi ko sa kanya na mayroon akong biglaang gagawin. At umalis ako ng maayos. Habang dumadaan ako sa kanilang upuan, hindi ko man lang sila tiningnan. Hindi pa nila nalalaman na ang kanilang pundasyon ay nagsisimulang gumuho. Pagkabalik ko sa bahay, kinuha ko ang lahat ng gamit ni Kevin mula sa closet at isinilit sa malalaking basurahan. At sa ibabaw ng lamesa sa sala, inilagay ko ang divorce papers na mayroon ng pirma ko at selyo. Nang gabing iyon, hindi umuwi si Kevin. Siguro ay nakitulog siya sa isang hotel kasama si Monica. Sa tahimik na kwarto, nakatulog ako ng napakalalim na hindi ko pa naranasan. At kinabukasan, nang magising ako at bumaba sa sala, binuksan ko ang aking smartphone at ang screen ay matinding, nanginginig at tila matigas sa isang iglap. Isang hindi kapani-paniwalang eksena ang bumulaga. Ang bilang mga missed calls ay hindi kapani-paniwala, umabot sa 365. Bukod pa rito, ang mga notifikasyon sa message app ay umabo sa libu-libo. Sa sandaling iyon, ang tahimik na panto ng aming bahay ay biglang nag-ingay ng malakas. Pumukas ang pinto, at ang pumasok ay si Kevin. Gulo-gulo ang buhok, at namumutla ang mukha. Mariel, ano ang ginawa mo? Sumugot sa akin si Kevin na parang hayop. Sumisigaw. Ang kanyang mukha ay wala ng bahit ng kumpiyansa mula kahapon. Ito ang sandali nang nagsimula ang isang paghihiganti na magpapalamig ng lahat. Mariel, ano ang ginawa mo? Ang galit na sigaw ni Kevin ay sumira sa katahimikan ng sala. Ang kanyang mukha ay baluktot sa galit at takot, at ang pawis ay umaagos mula sa kanyang noo. Ang kanyang suwit ay lukot-lukot, na nagpapahiwatig na hindi siya nakatulog ng maayos kagabi. Dahan-dahan kong kinuha ang tasaeng mainit na tsaa sa mesa at humigop. Ang masarap na aroma ng Earl Grey ay lumaganap sa aking bibig, kahit ang elegante kong kilos ay tila nakakairita kay Kevin. Ano ang ginawa ko? Mahirap sagutin yan. Ipinos ko lang ang katotohanan. Ibinaba ko ang tasa sa platito at tinitigan si Kevin ng payapa. Itinutok ni Kevin ang kanyang smartphone sa aking harapan. Ang screen ay napapakita nga SNS post na inilagay ko kagabi. Naroon ang isang napakalinaw na larawan ni Kevin at Monica na makasama at nagahalikan. Saan diyan ang katotohanan? Puro lang yan pagkakaintindihan. Nag-usap lang kami ni Monica tungkol sa trabaho. Ang ipos mo yan na congratulations sa kasal ay panggugulo na. May kumpanya bang nahahalikan at nakakayakap ng ganyan kapag nag-usap tungkol sa trabaho? Tila naging napakamainit ng panahon nang hindi ko nalalaman. Tama na. Dahil sa post na yan, ang telepono ko ay walang tigil sa pagtuno mula kagabi. Tumawa ang hindi mabilang na mga board members mula sa kumpanya, mga kliyente, at mga kamaanak. Burahin mo agad ang post na yan. At ay post mo na yan ay isang malisyosong sismis dahil na-hack ang account mo. Galit na galit si Kevin at malakas niyang pinukpok ang mesa. Dahil sa impact, nag-ingay ang tasangang saa, ngunit hindi ako kumurap. Hindi niya nalalaman kung gaano siya kadalikadong sitwasyon ngayon. Ang Montebello Group, kung saan nagtatrabaho si Kevin, ay isang respetadong mid-size na kumpanya. Naging sales manager siya doon ilang buwan na ang nakalipas at naging masyadong mapakmataas. Madalas niya akong minamaliit, sinasabing, "Sino ang may utang na loob kung bakit nakatira ka sa malaking bahay na ito? Ikaw na babaeng walang silbi ay, dapat magpasalamat sa akin at mabuhay." Ngunit nakakamali si Kevin ng husto. Akala niya ako ay isang ordinaryong clerk na walang alam sa mundo. Ngunit ang aking pamilya, ang Alcantara Group of Companies, ay ang pinakamalaking shareholder at pinakamalaking kliyente ng Montebello Group. Nang ikasal kami, sinabi ko kay Kevin na gusto kong mamuhay ng mag-isa at malayo sa tulong ng aking pamilya. Sinikap kong mamuhay ng simple, malayo sa aking pamilya. Akala ni Kevin na yon ay dahil ako ay isang black sheep na itinakwil ng aking pamilya.
Ngunit iba ang totoo. Ang aking kapatid, si Marco, ang CEO nga Alcantara Group, ay laging nagmamalasakit sa akin. Ang mabilis na promosyon ni Kevin sa Montebello Group at ang pagkakapanalo niya sa posisyon bilang sales manager ay dahil sa lihim na pabor na ibinigay ni Marco sa pamunuan na Montebello Group dahil siya ang asawa ng kanyang kapatid. Akala ni Kevin na nakuha niya ang posisyon na iyon dahil sa kanyang sariling galing. Anong klaseng nakakatawang pagkakamali? Burahin? Hindi na kailangan. Ang larawan ay totoo. Ang lahat na sa Montebello Group ay tiyak na matutuwa na malaman ang tunay mong pagkatao. Nang tahimik kong sabihin iyon, namula ang mukha ni Kevin at tiningnan ako ng masama. Napakawalang hiya mo. Ikaw na walang silbi at simpleng may bahay ang sumira sa karera na pinahirapan ko. Itinawil ako ng aking pamilya. Kaya't ako ang bumubuhay sa iyo. Ito ba ang pasasalamat mo? Sa sandaling sumigaw si Kevin, muling tumunog ng malakas ang kanyang smartphone. Ang ekspresyon ni Kevin ay biglang nanlamig nang makita niya ang pangalang lumabas sa screen. Galing kay Monica. Nagmamadaling pinindot ni Kevin ang call button at inilagay sa speaker mode. Sa tahimik na sala, umaling-aungaw ang parang sigaw na iyak ni Monica. Kevin, malaki ang problema. Malaki talagang nangyari. Monica, kumalma ka. Ano ang nangyari? Nakitang fiancé ko ang post sa SNES. At sinabi niya sa akin ngayon lang na putol na ang aming engagement at hindi na siya makontak. Nanginginig ang boses ni Monica sa takot at pagkalito. Fiancé? Tanong ni Kevin na may nagtatakang mukha kay Monica. Hindi ba't ipinagyayabang mo na mayroon kang mahusay at matalinong fiancé? Ano ulit ang pangalan ng lalaking iyon mula sa malaking kumpanya? Madalas na ipinagyayabang ni Monica kay Kevin na mayroon siyang bata at may pag-asang fiancé. Nalunod din si Kevin sa pagmamayabang na ang ganoong batang babae ay seryoso sa kanya. Umiyak na isinigaw ni Monica ang pangalan ng kanyang fiancé. Si Sean Alcantara, ang susunod na CEO ng Alcantara Group of Companies. Nakita niya ang larawan at sinabi niya na hindi na raw kami magpapakasal. Kevin, tulungan mo ako? Sa sandaling iyon, ang hangin sa sala ay agad na nanlamig. Saan Alcantara? Nakita kong ganap na nawalan ng kulay ang mukha ni Kevin nang marinig ang pangalang iyon. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Ang kanyang nga mata ay nanlaki na parang nakakita ngang hindi kapanipaniwala. Si Sean Alcantara ay ang anak namin ni Kevin. Nang matapos sa universidad, si Sean ay pumasok bilang ampon na tagapagmana sa aking ama, ang pinuno ng Alcantara Group. Kaya sa papel, siya ay anak din ni Kevin. Ngunit sa labas, ginamit niya ang pangalang Sean Alcantara. Hindi kailanman naisip ni Monica na ang ama ng kanyang fiancé. Si Sean ay si Kevin, ang lalaking kanyang kalaguyo. At si Kevin naman, hanggang ngayon, ay hindi rin alam na ang fiancé ni Monica ay si Sean, ang kanyang sariling anak. Isang maikling sigaw ang lumabas sa bibig ni Kevin. Kevin, naririnig mo ba ako? Tulungan mo ako. Ang matinis na boses ni Monica mula sa speaker ng smartphone ay malungkot na umalingaw sa mabigat na katahimikan ng sala. Nanginginig ng husto ang daliri ni Kevin at hindi niya kayang pindutin ang call end button. Ang malalaking butil ngang pawis ay tumutulo sa mesa. Sinisira ang aroma ngang Earl Grey. Hindi totoo. Baka may pagkakamali na ang fiancé ni Monica ay si Sean. Hindi mangyayari ang ganong pagkakataon. Sinabi ni Kevin sa baril na boses at sa wakas ay pinutol ang tawag, inihagis ang smartphone sa mesa. At tiningnan niya ako ng may nakakabaliw na tingin. Mariel, alam mo, hindi ba? Alam mo na ang fiancé ni Monica ay si Sean. At sinadya mong ilagay ang larawang iyon sa SNS, hindi ba? Wala akong alam. Malamig kong sabi. Alam ko na sinabi ni Sean na may mahalaga siyang kasama na pinaplano niyang pakasalan sa lalong madaling panahon, ngunit hindi ko tinanong ang kanyang pinakmulan. Sinabi ni Sean na gusto niyang ipakilala siya sa kanyang lolo at tiyuhin sa isang maayos na paraan,
Kaya't sino ang mag-isip na ang babaeng iyon ay ang kalaguyong aking asawa? Si Sean? Nakita na ba ni Sean ang larawang iyon? Ganap na nawalan ng kulay ang mukha ni Kevin at naging maputla. Si Sean, ang anak namin ni Kevin, ay napakahusay at inaasahan bilang susunod na pinuno ng Alcantara Group, ang aking pamilya. Pagkatapos ng pagtatapos sa universidad, naging ampon na tagapagmana siyang aking ama, ang lolo ni Sean, at ngayon ay nagtatrabaho bilang isang executive sa isang pangunahing kumpanya sa Alcantara Group. Para kay Kevin, si Sean ay ang kanyang ipinagmamalaking anak na nagtataglay na kanyang dugo, at kasabay nito, isang tao na hindi niya maaaring kalabanin, isang nasa itaas na bahagi na grupo. O naman, nakita na ni Sean. Dahil konektado rin si Sean sa akin sa SNS. Sa tingin mo ba, kahit kaunti, kung ano ang naramdaman niya nang makita niya ang larawan ng kanyang ama na nakayakap at nakikipahalikan sa kanyang fiancé? Iyan. Ngunit ito ay isang aksidente. Isang hindi sinasadyang pagkakataon. Biglang sumigaw si Kevin na parang nabali. Kung alam kong si Monica ang fiancé ni Sean, hindi ko sana siya niligawan. Kasalanan ito ni Monica. Siya ang umakit sa akin. Bukod pa rito, kung ipinakilala sana ni Sean ang kanyang fiancé sa akin ng mas maaga, hindi sana nangyari ito sa sobrang kapangitan ng kanyang nga dahilan. Tiningnan ko siya ng may matinding pagkasuklam. Hindi niya kailanman inamin ang kanyang pagkakamali at sinisisi ang lahat sa iba. Ito ang tunay na pagkatao ng lalaking kasama ko sa loob ng 28 taon. Kung kinonsulta mo sana ako ng maaga, maiwasan sana ang sitwasyong ito. Dahil sa iyong post, nasira ang relasyon namin ni Sean. Paano kung itawil niya ako bilang ama? Tumawag ka kay Sean ngayon din at sabihin mo na hindi masama ang kanyang ama. Na si Monica ang nakplano ng lahat. Hinawakan ni Kevin ang aking balikat at matinding inalok ako. Ang kanyang desperadong kilos ay lampas na sa awa at nakakatawa. Bitawan mo ako. Malamig kong itinula ang kamay ni Kevin. Huli na ang lahat. Kevin, hindi ka kailanman itinuring ni Sean na kanyang ama. Ano? Ako ang ama niya. Kahit ampon siya, hindi mawawala ang aming ugnayan sa dugo. Sa sandaling sumigaw si Kevin, tumuno ng malakas ang doorbell ng bahay. Dahil sa matalas na tunog ng metal, napatalon ang katawan ni Kevin. Nang tingnan ko ang monitor ng doorbell, naroon ang isang batang lalaki na nakatayo, nanginginig ang balikat sa galit at tila handa nang sirain ang pinto. Si Sean iyon. Napahinga ng malalim si Kevin at umatras ng paunti-unti. Si Sean? Bakit siya narito? Dahil gusto niyang diretsong kausapin ka. Tahimik akong naglakad patungo sa pinto at binuksan ito. Mula sa bumukas na pinto, pumasok si Sean sa sala kasamang malamig na hangin sa umaga. Ang kanyang elegante at mamahaling suit ay napapahiwatig ng dignidad ng Alcantara Group, ang aking pamilya, na minamaliit ni Kevin noon. Sean, dumating ka. Hindi ganun. Pakinggan mo ako. Ang larawan kahapon ay puro pagkakaindinihan. Mamadali, lumapit si Kevin kay Sean at idinipa ang kanyang makakamay, desperadong sinusubukang ipaliwanag. Ngunit malamig na itinula ni Sean ang kanyang makamay. Huwag kang makunwari na ama. Ikaw na lalaking walang silbi. Ang mababa at malamig na boses ni Sean ay umaling-aungaw sa sala. Hinagot ni Kevin ang kanyang kamay na sinampal. At nanatili siyang nakatulala na parang hindi makapaniwala. Sean! Paano mo nasasabi iyan sa iyong sariling ama? Ako, para sa iyo ang makatao lamang sa Alcantara ang nagpalaki sa akin ng may pagmamahal. Ikaw na lalaking sumira sa aking ina at nakipagkalaguyo pa sa aking fiancé ay isang basura. Hindi ka kailanman naging ama ko. Ang mamata ni Sean ay nagliliyap sa galit at matinding pagkasuklam. Dahil sa matalas na titik na iyon, umatras si Kevin at nawalan ng salita. Ngunit hindi si Kevin ang lalaking madaling sumuko.
upang protektahan ang kanyang posisyon at pagmamayabang. Lalo siyang naging bastos at nagsimulang magsabingang mamasasamang salita na tuluyang sisira sa aming relasyon. Huwag kang magsalita ng mayabang, Sean. Biglang sumigaw si Kevin na parang nawalan ng pag-asa. Ang kanyang makamata ay namumula at tila ganap siyang nawalan ng katinuan. Ang dating takot niya ay nawala. Lumipat si Kevin sa pinakapangit na pag-atake upang protektahan ang kanyang pagmamayabang. Ano ang sinasabi mong walang silbi? Ano ang sinasabi mong basura? Mayabang ka pang mangaral? Sino sa tingin mo ang dahilan kung bakit ikaw ay nasa ganong mataas na posisyon bilang executive sa Alcantara Group sa murang edad mo? Dahil sa aking mahusay na genes bilang ama, ikaw ay nakarating sa ganong posisyon. Itinuro ni Kevin ang kanyang hintuturo kay Sean, at habang lumalabas ang lawe mula sa kanyang bibig, sumigaw siya. Tiningnan lang ni Sean si Kevin nang may ekspresyon ng pagkasuklam, hindi man lang kumurap. Ang pagwawala ni Kevin ay lalong uminit. Sa tingin mo ba talaga na mahal ka ni Monica? Nakakatawa ka. Ang minahal niya ay hindi ikaw bilang isang tao. Ang minahal niya ay ang pangalan ng Alcantara na dala mo at ang napakalaking kayamanan na ipinangako sa hinaharap. Sa lahat ng aspeto, charm bilang lalaki, pagiging mapagbigay, at karanasan, hindi ka mananalo sa akin. Ikaw na pinalaki sa comfortable at mayaman na buhay. Lumapat ang dibdib ni Kevin at minamaliit si Sean, ang kanyang anak, habang inilalagay ang kanyang sariling pagkakamali sa tabi. Ang kanyang pag-isip na siya ay mas mahusay bilang isang lalaki kaysa sa kanyang kalaguyo na mas batang mahigit 20 taon ay nakakaawa. Ngunit ang galit ni Kevin ay lumipat mula kay Sean patungo sa akin. At Mariel, ikaw na babaeng walang silbi ang ugat ng lahat ng ito. Inabutan ako ni Kevin ng paunti-unti, itinuto ang kanyang hintuturo sa aking mukha at sumigaw. Dahil sa lagi kang nakasimangot at malamig sa bahay, araw-araw ay paulit-ulit na walang kaibahan. Hindi mo man lang inaalagaan ang iyong sarili at naging isang tuyong matandang babae. Akala mo ba ay mapapanatag ako kung kasama kita? Karapatan ng lalaki na maghanap ng kapayapaan sa labas sa isang batang babae. Normal lang ang pakikiapit. Ang masalita ni Kevin ay isang walang awang insulto sa akin na sumuporta sa kanya sa loob ng 28 taon. Mula sa maagang umaga, nagluluto ako ng paboritong pagkain ni Kevin, napaplansan ng kanyang nga damit at inaayos ang bahay para komportable siya. At tinawag niya iyon na walang kaibahan. Tuyo na matandang babae, si Monica ay bata at maganda, at pinataas niya ako bilang isang lalaki. Hindi mo siya mapapantayan sa kama, pinasaya niya ako. Ang katotohanang ikaw na babaeng walang silbi ang asawa ko ay ang pinakamalaking kamalasan sa aking buhay. Maraming papalit sa iyo. Sa sandaling narinig ni Sean ang salitang iyon na mula ang kanyang muha sa galit, at mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao. Umabante si Sean. Itinaas ang kanyang kamao para suntukin si Kevin. Ngunit dahan-dahan kong hinarangan ang braso ni Sean gamit ang aking kamay. Tahimik lang akong nakatingin sa mukha ni Kevin. Hindi ako sumagot ng isang salita, hindi nakpakita ng anumang emosyon, kundi tiningnan ko lang ang lalaking dating asawa ko ng may payapa at malamig na mga mata na parang tahimik na lawa. Dahil sa aking katahimikan, nawalan ng salita si Kevin sa isang sandali. Para bang nakita niya ang isang misteryoso at malamig na balangkas sa aking tahimik na tingin. Naramdaman ko ang isang nanginginig na takot na bumaba sa kanyang likod. Ngunit agad na umiling si Kevin at muling nagsimulang madyabang. Ano yan? Ang gamatang yan? Hindi ka na makasagot? Sa wakas ay inamin mo na ang iyong pagiging walang silbi. Ano man ang sabihin ng mag-ina, hindi nila ako kayang gawin. Ako ang sales manager ng Montebello Group. Isang mahalagang tao sa kumpanya. Hindi ako sisipain ng kumpanya dahil lang sa pakikiapid. Ngumiti si Kevin na parang nagwagi at inayos ang kanyang lukot na kurbata. Sige, pupunta ako sa kumpanya. Ipaliwanag ko sa mga executives na ang lahat ay isang malisyosong panggugulo dahil sa pagka-hack ng account. Ano man ang sabihin ninyo,
Hindi matitina ang aking posisyon sa lipunan. Pagkasabi nito, naglakad si Kevin patungo sa pinto. Eksakto sa sandaling iyon. Muling tumuno ng malakas ang smartphone sa bulsa ni Kevin. Tiningnan ni Kevin ang screen na may pagkadismaya, ngunit agad na nanlamig ang kanyang ekspresyon. Ang pangalang lumabas sa screen ay ang pangalan ng kasalukuyang CEO ng Montebello Group. Madaling sinagot ni Kevin ang telepono. Hello, President. Magandang umaga po. Ang kaguluhan po mula kagabi ay puro malisyosong sismis. Po dahil po sa pagka-hack na account ko tama na. Ang napakalamit na boses ang President ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sala. Ayaw kong makinig sa iyong mawalang silbing dahilan. Pumunta ka agad sa kumpanya. At ayusin mo na rin ang lahat ng gamit mo sa iyong mesa. Dahil sa oras na ito. Itinatanggal kita sa trabaho dahil sa disciplinary dismissal. Ano? President, sandali po. Bakit po? Ang boses ni Kevin ay nag-iba. Ngunit ang sumunod na salita ng President ay nagtulak kay Kevin sa pinakailalim ng kawalan ng pag-asa. Galit na galit ang Chairman NG Alcantara Group. Hindi namin maaring panatilihin ang isang empleyado na nagdudulot NG gulo tulad mo. Sa sandaling narinig ang malupit na salita ng President mula sa telepono, parang nawalan ng kaluluwa si Kevin at bumagsak sa sahig. President, sandali po. Gaano po? Ako naghirap para sa kumpanya. Huli na ang lahat. Dahil sa iyong maling gawain. Halos itigil na sana ang lahat ng transaksyon mula sa Alcantara Group of Companies. Ang isang kumpanya tulad namin ay malulugi kaagad kung putulin kami ng Alcantara Group. Halos mawalan ng trabaho ang lahat ng empleyado dahil sa iyong makasariling kilos. Ayusin mo na ang iyong gamit. Sa matigas na tono na hindi nagbibigay ng pagkakataon para magpaliwanag, iyon lang ang sinabi at pinutol ang tawag. Isang walang emosyong tunog ng beep ang malungkot na umalingaw-ngaw sa sala. Hinawakan ni Kevin ang kanyang smartphone at nakatulala na parang hindi makapaniwala. Ang posisyon bilang sales manager, ang mataas na sweldo, ang respeto mula sa mga subordinate lahat na iyon ay gumuho sa isang iglap dahil sa isang SNS post. Ngunit ang pagkabigla ni Kevin ay agad na naging sama ng loob laban sa akin. Dahan-dahang tumayo si Kevin mula sa pagkakayuko sa sahig at tiningnan ako ng may mukhang parang demonyo. Mariel, sinira mo ang buhay ko. Dahil sa iyo, nawala ang lahat sa akin. Galit na galit si Kevin. Sinubukan niyang hawakan ang aking dibdib. Ngunit agad na hinawakan ni Sean ang pulso ni Kevin at malakas na binaluktot. Sean, bitawan mo. Sinabi ko na huwag mong hawakan ang nanay ko. Kung lalapit ka pa sa nanay ko, tatawa akong pulis. Dahil sa malamig na babala ni Sean, napangiwi ang mukha ni Kevin sa pagkadismaya, ngunit umatras siya ngang isang hakbang. Ngunit mula sa kanyang bibig ay lumabas pa rin ang mga masasamang salita upang lalo akong pahirapan. Kung ganon, hiwalayan na? Ikaw na babaeng parang demonyo? Gusto ko nang matanggal ka. Ngunit, hindi kita bibigyan ng isang kusing. Walang property division o alimony. Ang bahay na ito ay binili sa pangalan ko. Lumabas ka sa bahay na ito ngayon din. Nang walang kahit ano. Ngumiti si Kevin na parang baliw habang itinuturo ako. Hindi lang yan. Ang pamilya mo ay ang Alcantara Group. Hindi ba? Humihingi akong 100 milyong piso bilang danyos para sa aking pagkawalaeng trabaho. Dahil sa iyong post, nasira ang aking karera. Responsibilidad ng pamilya mo na panagutan ito? Napabuntong hininga si Sean sa sobrang kalokohan ng mga argumento ni Kevin. Ngunit lalo pang lumala ang sitwasyon. Ang bukas na pintong ng bahay ay biglang bumukas ng malakas. Kevin! Tulungan mo ako! Kevin! Ang sumugot sa sala ay si Monica. Gulo-gulo ang buhok at sirang-sira ang makeup dahil sa luha. Tila tumakas siya mula sa kanyang bahay. Nakasuot siyang pang-araw na damit at humihingal na nakatayo doon. Pagkapasok ni Monica sa sala, nakita niya ako at sumigaw. Dahil sa iyo, dahil sa post mo, sinira mo ang aking kinabukasan kay Sean.
Panagutan mo ito, ikaw na walang silbing matandang babae, sumugot si Monica sa akin sa galit. Para sa kanya, ako ay ang nakakairitang asawa ni Kevin at isang sagabal na sumira sa kanilang magandang kinabukasan. Alam mo ba kung sino ang fiancé ko? Si Sean Alcantara, ang susunod na CEO ng Alcantara Group. Ikaw na walang alam na matandang babae ang nagiwalay sa akin mula sa napakagandang lalaking iyon. Tumawag ka kay Sean ngayon din at sabihin mo na puro kasinungalingan ang lahat. Histrikal na umiyak si Monica at matinding inatake ako. Sumang-ayon din si Kevin sa kanya at ngumiti ng nakakainis. Oh Mariel, bayaran mo rin ang danyos ni Monica. Sinira mo ang buhay naming dalawa. Pagbabayaran mo ito habang buhay ka. Ang dalawang bida sa pakikiapit ay makasamang nanlalait sa akin. Sa paningin ng iba, tila ako ay lubos na pinahihirapan sa isang hindi makatarungang sitwasyon. Ang kanilang masigaw ay umalingaw-ngaw sa sala. At isang mabigat na hangin ang namayani. Ngunit ang kanilang pangit na sigawan ay agad na naputol ang malamig na salita ni Sean. Tama na, Monica! Dahil sa pamilyar na boses na iyon, natulala si Monica at huminto sa pagsasalita. At dahan-dahan siyang lumingon kay Sean. Doon lang niya napansin na si Sean ay nakatayo sa sala. Nanlaki ang mata ni Monica na parang hindi makapaniwala. Sean? Bakit ka narito? Gulong-gulo ang isip ni Monica at hindi niya may proseso ang nangyayari. Bakit ang kanyang mahal at perpektong fiancé, si Sean Alcantara, ay nasa bahay ng kanyang boss si Kevin, na kanyang kalaguyo? Hindi niya maintindihan ang dahilan. Ang kwento ay nagsisimula ng gumalaw patungo sa isang katotohanan na lampas sa kanilang imahinasyon. Sean? Bakit ka narito? Ganap na gulo ang isip ni Monica. Bakit ang kanyang pinakamahal at perpektong fiancé, na pinangakuan niyang kinabukasan, si Sean Alcantara, ay nakatayo sa bahay ni Kevin, ang kanyang kalaguyo, na tila may-aring lugar? Hindi may konekta ni Monica ang ugnayan sa kanyang isip. Sean, niloko ako, pilit akong nilokong matandang ito. Sinubukan ni Monica na kumapit sa braso ni Sean nang may desperadong mukha upang ayusin ang kanyang sarili. Ngunit malami siyang tiningnan ni Sean at walang awang ipinakpak ang kanyang kamay. Huwag kang humawak sa akin. At ang babaeng iyon na minamaliit mo kanina ay ang nanay ko. Isang malamig na katahimikan ang bumaba sa sala. Nakanganga si Monica, at paulit-ulit na tiningnan ang mukha ni Sean at ang aking mukha. Nanay, ang asawa ni Kevin ay nanay ni Sean? Hindi totoo. Si Sean ay mula sa Alcantara Group. Si Sean Alcantara ng Alcantara Group ay ang susunod na CEO. Ngunit ako rin ang tunay na anak ng aking ina. Dahil pumasok ako bilang ampon ng aking lolo, ang aking apelyido ay Alcantara, ngunit ang dalawang ito ay ang aking tunay na mga magulang. Ibig sabihin, Monica, ikaw ay nakipagtalik sa aking tunay na ama habang mayroon kang fiancé na tulad ko. Dahil sa malamig na paglilinaw ni Sean, bumaksa si Monica na parang tinamaan ng martilyo sa ulo. Namutla ang kanyang mukha, at ang maluha ay umagos mula sa kanyang nga mata. Ang perpektong fiancé na pinangarap niyang makuha sa pag-asang yumaman. Nakipagdalik siya sa ama nito, at inilantad ang katotohanan sa harap niya. Ang buhay panlipunan ni Monica ay ganap na natapos sa sandaling ito. Si Kevin naman ay nawalan din ng salita dahil sa sobrang pagkabigla. Hindi niya inakala na ang kanyang kalaguyo, si Monica, ay ang fiancé ng kanyang ipinagmamalaking anak, si Sean. At dahil sa katotohanang iyon ay ibinalik sa kanya ang lahat. Nanginginig ang buong katawan niya sa takot. Sean, ano ang sinasabi mo? Sinabi sa ating ng lolong Alcantara na huwag nating ipahayag ang ating relasyon. Bukod pa rito, ako ang ama mo. Tiningnan ni Kevin si Sean ng may pag-asa. Ngunit lumabas ako ng tahimik na parang sinasagabal ang salita ni Kevin. Kevin, nakakamali ka ng malaki. Lagi mo akong minamaliit. Sinasabing ako ay isang black sheep na itinawil ng aking pamilya.
Ngunit lahat ng iyon ay isang pantasya na ginawa mo lang. Binuksan ko ang isang lumang leather file na nakalagay sa mesa at kinuha ang ilang dokumento. Inilagay ko iyon sa harap ni Kevin. Tumingin si Kevin sa mga dokumento ng may takot. Ano ito? Iyan ay ang listahan ng mga shareholder ng Alcantara Group of Companies. Tingnan mong mabuti. Ang mamata ni Kevin ay nahigop sa isang hanay ng dokumento. Naroon ang aking pangalan at ang porsyento ng mga shares na paari ko. 25%. Ang Alcantara Group of Companies ay isa sa pinakamalaking grupo ng kumpanya sa Pilipinas. Ang pagmamayari ng 25% ng shares ng kumpanyang iyon bilang isang individual ay nangangahulugan na ako ang nangungunang shareholder na humahawa sa kapangyarihan sa buong grupo. Ikaw ang nangungunang shareholder ng Alcantara Group? Hindi totoo. Hindi mangyayari iyan. Ikaw ay isang babae na galing sa mahirap na pamilya na pumasok sa aming kumpanya bilang clerk, hindi ba? Nagtatrabaho ako bilang clerk dahil sinabi sa akin ng aking ama na ito ay para matuto ako tungkol sa mundo. Gusto kong matuto tungkol sa lipunan bilang isang babae. Nang hindi umaasa sa kapangyarihan ng aking pamilya. Nang ikasal tayo, hindi ko sinabi ang aming relasyon sa aking pamilya upang hindi masira ang iyong pagmamayabang. Ngunit hindi kailanman ako itinakwil ng aking pamilya. Nagsimulang manginig si Kevin. Ang pagiging sales manager mo ay dahil sa lihim kong hiling sa aking kapatid, si Marco. Upang protektahan ang iyong pagmamayabang bilang asawa, nagpatuloy ako sa pag-invest at pagbibigay ng pabor sa iyong kumpanya nang hindi isinasama ang aking pangalan. At nagkamali ka sa pag-isip na iyon ay dahil sa iyong kakayahan, at tinrato mo akong parang kasambahay at patuloy mo akong minamaliit. Isang hiunatunog ng hangin ang lumabas sa lalamunan ni Kevin. Ang posisyon at karangalan na ipinagmamalaki niyang nakuha sa sarili niyang pagsisikap ay lahat pala, ay dahil sa pabor ng asawang minamaliit niya. At si Monica naman ay natulala ng malaman na ang simpleng may bahay sa harap niya ay ang tunay na pinunong isang malaking grupo na hindi niya kayang abutin kahit anong gawin. Hindi totoo. Ang tunay. Hinawakan ni Kevin ang mga dokumento at sinubukang sirain iyon. Ngunit pinigilan ni Sean ang kanyang kamay. Mayroon pa? Ngumiti ako ng malamig at inilabas ang huling dokumento. Sinabi mo na binili mo ang bahay na ito sa pangalan mo. Oh, ang pangalan ng gusali ay sa iyo. Ngunit alam mo ba kung kanino ang lupa na ito? Dahil sa aking masalita, lalong namula ang mukha ni Kevin. Ang lugar na ito, na ipinagmamalaki niyang sarili niyang bahay, ay mayroong nakatagong nakatakot na lihim na hindi niya alam. Ang pangalan ng gusali ay sa iyo. Siguro, ngunit tingnan mo ang titulo gay lupa na ito. Kanino ang pag-ari ng malawak na lote na ito? Kinuha ni Kevin ang dokumento na inabot ko sa nanginini na kamay. Naroon ang pangalan ng aking dalagang apelido, Alcantara, na malinaw na nakasulat bilang may-ari. Ang lupa ay nasa pangalan mo? O ang lupa na ito ay ipinamana sa akin ng aking ama bilang regalo habang siya ay nabubuhay? Maaring akala mo na itinayo mo ang marangyang bahay na ito sa sarili mong pagsisikap, ngunit dahil walang bayad sa lupa, kaya mo naitayo ang bahay na ito sa iyong suweldo lamang. Bukod pa rito, mayroon ka pa ring higit sa kalahati ng utang sa bahay, hindi ba? Kinilos ni Kevin ang kanyang bibig. Ngunit walang lumabas na salita. Dahil ako ang may-ari ng lupa, may karapatan akong tanggihan ang paggamit ng lupa. Bilang may-aring lupa, may karapatan akong humingi ng pagbalik ng lupa o kaya ay humingi ng bayad para sa paggamit ng lupa mula sa nakaraan. Siyempre, ikaw pa rin ang magbabayad ng utang. Ang utang sa bahay na hindi mo man lang kayang bayaran. Hindi totoo. Ang pagbalik ng lupa ay nakakahalagang 10 milyong piso. Bukod pa rito, mayroon pa akong 100,000 piso bawat buwan na utang. Paano ko babayaran iyon ngayong nawalan na akong trabaho? Ipinakdikit ni Kevin ang kanyang ulo at bumaksak sa sahig. Ang kanyang malaking pagmamayabang ay gumuho na parang buhangin.
Ngunit hindi lang iyon ang problema. Ang pakikiapit ay hindi lamang sumira sa kanilang sariling pamilya, kundi umabot din sa malalaking kalamidad na kinasasangkutan ng iba't ibang tao. Biglang tumuno ng malakas ang smartphone ni Monica na nakayuko at umiyak. Nagulat si Monica at nanginginig ang kanyang katawan nang makita ang screen. Papa. May paaalinlangan na pinindot ni Monica ang call button at inilagay sa kanyang tainga. Ang lumabas sa speaker ay isang nakakabaliw na sigaw. Monica! Ano ang ginawa mo? Papa, ano po ang ano? Tumawag sa akin mismo ang president ng kumpanya mo na nakipagtalik ka sa sales manager, si Kevin, at nalaman iyon ng Alcantara Group of Companies. Dahil doon, lahat transaksyon aming kumpanya sa Alcantara Group ay itinigil sa oras na ito. Ang pamilya ni Monica ay nagmamay-ari ng isang maliit na pabrika ng piyesa sa probinsya. Higit sa 80% ng benta ng pabrika na iyon ay nakasalalay sa mga order mula sa mga kaakibat na kumpanya ng Alcantara Group. Kung mawawalan kami ng order mula sa Alcantara Group, malulugi kami sa susunod na buwan. Lahat ng empleyado ay kailangan kong tanggalin. Ipinagyayabang mo na magpapakasal ka kay Sean Alcantara, ang tagapagmana ng Alcantara Group. Bakit ka nakipagtalik sa ama niya? Pumunta ka agad at humingi ng tawad sa kanya. Sa sigaw ng ama na may halong galit at desperasyon, wala nang nagawa si Monica kundi umiyak at humingi ng tawad. Ang pakikiapit na ginawa ni Monica ay sumira sa buhay ng buong pamilya niya at pati na rin sa buhay ng mainosenteng empleyadong pabrika. Bukod pa rito, nakatanggap din si Kevin ng mensahe mula sa Montebello Group. Nang buksan ni Kevin ang screen gamit ang nanginginig na mga daliri, naroon ang malamig na salita. Dahil sa kasalukuyang insidente, inutusan kaming agad na itigil ang partnership sa Alcantara Group of Companies. Ang tinatayang halaga ng pinsala sa aming kumpanya ay abot sa bilyon-bilyong piso. Pinag-aralan ng aming kumpanya ang legal na aksyon upang humingi ng kabayaran sa pinsalang ito mula sa iyo bilang isang dating empleyado. Bilyon-bilyong pinsala? Nawalan buhay ang mga mata ni Kevin. Disciplinary dismissal, natitirang utang sa bahay, at astronomical na pinsala mula sa kumpanya. Iyon ay isang halaga na hindi niya kayang bayaran ngayong nawalan na siya ng posisyon bilang isang salaried employee. Mariel, pakiusap, tulungan mo ako. Sa wakas ay sinuko ni Kevin ang lahat ng kanyang pagmamayabang at lumuhod sa aking paanan, hinawakan ang laylayan ng aking palda. Nagkamali ako, tama ka, naging masyado akong mayabang. Hindi ko na kailanman muling makikita si Monica. Hindi ako makikipagdiborsyo. Aalagaan kita habang buhay. Kaya, pakiusap, kausapin mo ang kapatid mong si Mako, ang CEO, at pigilan ang pagputol ng partnership sa Montebello Group. Kung hindi, mapipilitan akong mag-file ng bankruptcy. Sa kanyang mukha na gulo-gulo sa luha at sipon. Wala nang bahid ng lalaking minamaliit ako nun. Ngunit, kahit na nakita ko ang kanyang kalagayan, wala akong naramdamang kahit kaunting awa. Sa sandaling iyon, ang doorbell na bahay ay tahimik. Ngunit mabigat na tumunog. Para bang may dumating upang mahatid ng bagong pagtatapos sa eksenang ito. Ako ang magbubukas ng pinto. Tahimik na naglakad si Sean patungo sa pinto. Malamig kong ginalizang kamay ni Kevin na nakakapit sa laylayang. Enigay king paudabanggi siya ay nakayuko. Wala nang lakas si Kevin para magalit, kundi nakatingin lang siya sa pinto ng may puno ng takot. Mula sa bukas na pinto, pumasok ang isang babae na may matalinong aura. Nakasuot ng eleganteng gray suit. Ang kanyang mata ay malamig at may hawak siyang isang makapal na briefcase. Sa likod niya ay may ilang batang asistan, lalaki at babae, na may hawak na ilang karton. Magandang umaga, Ginang Alcantara. Dumating kami sa tamang oras. Ang babae ay yumuko ng magalang sa akin at agad na tiningnan ang sala. At tiningnan niya si Kevin na nakayuko sa sahig at si Monica na umiyak sa tabi ng sofa. Ipapakilala ko po sa inyo si Atty. De la Cruz, ang aking abogado, sabi ko. Naglakad si Atty. De la Cruz
Patungo kay Kevin at inabot ang kanyang business card. Ako po si Attorney De La Cruz, ang abogadong kumakatawan kay Ginang Mariel Alcantara. Kevin at Monica, ito ang unang pagkakataon na nakita tayo, ngunit marami na akong nalalaman tungkol sa inyong dalawa. Kinuha ni Attorney De La Cruz ang kanyang tablet at isang makapal na file mula sa kanyang briefcase at inilagay sa mesa. Malinaw na nakasulat sa cover ng file ang ulat ng pagsisiyasat. Ano ito? Ikaw ang abogadong inupahan ni Mariel? Kailan pa? Tanong ni Kevin sa baril na boses. Tiningnan ko si Kevin ng may payapang ngiti. Ilang buwan na ang nakakaraan. Simula nang maksimula kang makipaktalik sa iba. Kevin, nung sinabi mong nag-overteam ka o naglalaro ng golf, at biglang lumamig ang iyong pagugali sa akin, alam ko na ang lahat. Habang minamaliit mo ako bilang isang walang silbing may bahay at naging kampante ka, nakipagtulungan ako kay Attorney De La Cruz at inihanda ang lahat. Binuksan ni Attorney De La Cruz ang file at inilagay ang ilang dokumento sa harap ni Kevin. Narito ang madetalyeng ang petsa, oras, at bayad ng mga love hotel, resort, at luxury restaurants na ginamit ninyong dalawa sa loob ng nakaraang kalahating taon. Mayroon ding dose-dose ng magalarawan na kinuha nga investigador na nagpapakita sa inyong dalawa na magkahawak kamay na pumapasok at lumalabas sa hotel, lahat ay perpektong kumpleto. Walang paktanggi. Sa isang sulyap sa mga larawan, muling sumigaw si Monica at tinakpan ang kanyang mukha. Sinabi ni Kevin sa nanginginit na boses, ano ngayon? Ano ang mangyayari? Ang danyos para sa pakikiapit ay siguro 2 o 3 milyong piso lamang. Kaya kong bayaran iyon mula sa aking naipon. Hindi pa rin lubos na naunawaan ni Kevin ang kalubaan ng sitwasyon. Akala niya talaga na ganun lang kadali ang kapalit ng pakikiapit. Ngunit ang sumunod na salita mula sa bibig ni Attorney De La Cruz ay may sapat na lakas para itula si Kevin sa pinakailalim ng kawalan ng pag-asa. Hindi Kevin. Ang problema ninyong dalawa ay hindi lamang simpleng civil offense ng pakikiapit. Narito ang isa pang mahalagang dokumento. Pinindot ni Attorney De La Cruz ang screen ng kanyang tablet at ipinakita kay Kevin. Naroon ang nga kopya ng ma-expense report ng Montebello Group. Ito ay mga resibo para sa mga luxury hotel at dinner na ginamit mo sa iyong date at illicit affair kay Monica. Siningil mo ang lahat ng ito sa Montebello Group bilang gastos sa negosyo o gastos sa paglalakbay, at natanggap mo ang buong bayad, hindi ba? Ngayon, tuluyang namutla ang mukha ni Kevin. Iyan ay manggamiting sa kliyente. Si Monica ay kasamahan ko lang, kaya sinama ko lang siya. Ang Internal Audit Office ng Montebello Group ay nakumpleto na ang kanilang investigasyon batay sa mga ebidensyang isinumite sa amin. Ang mga executives ng kliyente na iyong inilagay sa iyong aplikasyon sa petsa na iyon ay nasa overseas business trip o nakikipagkita sa ibang tao sa ibang lugar, malinaw itong embezzlement. Dahil sa malamig na pagtukoy ni Attorney De La Cruz, nanatiling nakanganga si Kevin. Bukod sa disciplinary dismissal na ipapataw sa iyong Montebello Group, naghahanda na sila ng criminal complaint para sa embezzlement at ang buong pagbabayad ng ninakaw na pera. Monica, ikaw din ay napatunayang nakinabang sa pera na iyon at alam mo na ito ay ninakaw. Ano? Hindi totoo. Wala akong alam. Sinabi ni Kevin na hindi ako maalala dahil lahat ay sakop ng company expenses. Sumigaw si Monica na desperadong sinusubukang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit walang awa si Attorney De La Cruz. Ang paalam na ito ay sakop ngang company expenses ay ebidensya na alam mo na ito ay pera ngang kumpanya. Mahirap kang hindi makasuhan bilang accomplice. Mula sa personal na pagtataksil ng pakikiapit patungo sa isang panlipunang pagkawasak bilang kaso kriminal. Dahil sa pag-dating ni Attorney De La Cruz, ang gabalang sinega kwento ay agad na lumipat sa isang ganap na legal na pagkikatalo para kay Kevin. Na hindi nagibigay na ganumang dahilan. Isang hiyo na tunog ng hangin ang lumabas sa lalamunan ni Kevin. Embezzlement. Kaso kriminal. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa kanyang isip. Ang maugat na umumbo sa kanyang ay nanginginig. At ang kanyang pahinga ay mababaw at mabilis. Hanggang ngayon, akala niya ito ay simpleng eskandalo ngang pakikiapid o wengang mag-asawa.
Ngunit ngayon, ang iniharap sa kanya ay ang malupit na katotohanan na maaring siya ay makulong bilang kriminal. Hindi totoo. Panakot lang yan. Gusto rin ng kumpanya na tapusin ito ng tahimik. Kung ipapahayag ito, masisira ang imahe ng kumpanya. Desperadong sumigaw si Kevin na sinusubukang kumbinsihin ang kanyang sarili. Ngunit ngumiti lang si Attorney De La Cruz at walang emosyong sinabi. Galit na ang pamunuan ng G. Montebello Group mula sa Alcantara Group of Companies. Para sa kanila, ang lubusang pag-usik at pagsampang gaso kriminal laban sa iyo bilang isang empleyado ay ang pinakamainam na paraan upang ipakita ang kanilang taos-pusong hangarin sa Alcantara Group. Walang kahit kaunting dahilan ang kumpanya para ipagtanggol ka. Ang kalmadong salita ni Attorney De La Cruz ay ganap na winasak ang huling pag-asa ni Kevin. Mariel, pakiusap, nakamali ako. Sa wakas ay ganap na isinuko ni Kevin ang kanyang pagmamayabang at inilagay ang kanyang noo sa sahig. Ang kanyang maluha at pawis ay sumisipsip sa malamig na sahig. Nasaan ang aming 28 taon na pagsasama bilang mag-asawa? Nasaan ang 18 pamilya? Pakiusap, huwag mo lang akong ipademanda sa pulis. Kung malalaman ito, tapos na ang lahat sa akin. Relasyon bilang mag-asawa. Bumulong ako sa mababa at malamig na boses. Saan ang relasyon ng mag-asawa nung tinrato mo akong tuyong kasambahay? Nung ginamit mo ang perangang pamilya ko na parang tubig sa iyong date kay Monica, naisip mo ba kahit sandali ang pamilya? Iyan ay isang sandaling pagkakamali. Lahat ay si Monica. Si Monica ang umakit sa akin. Desperadong sinubukan ni Kevin na isisi kay Monica at itinuro siya. Ano ang sinasabi mo? Ikaw na matandang kalbo at amoy taba. Sumigaw si Monica na may matinding boses na hindi pa niya naranasan. Ang kanyang mukha ay namula sa galit at kaba, at wala ng bahid ng dati niyang kaakit-akit na pagkatao bilang junior colleague. Sinabi mo sa akin na bilang sales manager, kaya mong gamitin ang company expenses kahit anong gusto mo. Ipinagmayabang mo araw-araw na ang first-class hotels at luxury dinners ay lahat ay libre. Ako ay naniwala lang sa iyo. Ikaw na matandang kalbo at amoy taba. Mayabang ka lang dahil nakasama mo ako na bata pa. Ngayon ay isisisi mo sa akin. Ipinagmamalaki mo na natanggap mo ang bag at relo. Lahat nege iyon ay pinroses ko sa company expenses. Kasama ka rin sa kasalanan. Wala akong alam doon. Kusa mo lang akong binigyan ng regalo. Huwag mong isisi sa akin. Ikaw na magnanakaw na lalaki. Ang sala ay naging ganap na gulong pangit na pag-away ngang makasintahan sa pakikiapid. Upang ipagtanggol ang kanilang sarili, nakmura at naksaktan sila sa isa't isa ng walang tigil. Pinanot namin ni Sean at Attorney De La Cruz ang eksenang iyon ng may malamig na tingin. Sa sandaling iyon, muling tumunog ng malakas ang smartphone ni Kevin. Nang tingnan ni Kevin ang screen ng may takot, naroon ang pangalan ng kanyang ina, si Teresita, ang aking dating biyenan. Nakmamadaling pinindot ni Kevin ang call button at inilagay sa speaker mode. Inay, tulungan mo ako. Mariel, si Mariel ang Kevin. Ano ang ginawa mo? Ang umalingaw-naw mula sa speaker ay ang hysterical na sigaw ni Teresita. Walang tigil ang tawag ng nga kamaanak. Nakalantat sa internet ang mga larawan mo kasama ang isang batang babae sa hotel. Nagpadala rin ng mensahe ang maasawa ang mga taga Montebello na tinanggal ka raw sa trabaho. Ano ang nangyayari? Inay, iyan ay isang bitak na pinlano ni Mariel. Naku, si Mariel nga. Ang babaeng iyon na walang silbi at malungkot ang nakplano ng lahat laban sa aking ipinagmamalaking anak. Patuloy na ipinahayag ni Teresita ang kanyang galit sa akin sa telepono. Simula nang ikasal kami, lagi akong minamaliit ni Teresita bilang isang simpleng babae na dating clerk lamang at paulit-ulit niya akong nilalait. Malaki ang impluensya ng kanyang ina sa pagtrato ni Kevin sa akin bilang kasambahay. Mariel, narito ka, hindi ba? Ano ang hinawa mo sa aking Kevin? Burahin mo agad ang larawan na iyon. Kung masisira ang karera ni Kevin, hindi ka makakatakas ng ganon lang. Alam na alam mo na ang ugali mo. Kaya pala,
Ang babaeng tulad mo na walang pinag-aralan. Hindi alam ni Teresita na ako ay anak na Alcantara. Dahil nagsinungaling si Kevin na ako ay isang anak na itinawil. Naniwala rin si Teresita na ako ay isang babaeng walang pinakmulan na galing sa mahirap na pamilya. Tahimik akong nagsalita sa smartphone. Ginang Garcia. Ugali po? Tama po kayo. Kung ganon, ang Alcantara Group of Companies, ang aking pamilya, ay magpapadala ng opisyal na komunikasyon sa inyong bahay sa lalong madaling panahon, kaya pakiusap abangan ninyo. Alcantara? Ano ang sinasabi mo, babae? Sa sandaling nagtatakang sumigaw si Teresita, humakbang ng matalim si Attorney De La Cruz at walang emosyong sinabi. Ginang Garcia, ako po ang abogadong kumakatawan kay Ginang Mariel Alcantara. Tungkol po sa embezzlement at illicit affair ni Kevin Garcia, kung wala siyang kakayahang magbayad ng danyos, sisimulan namin ang prosesong pagkuha ng inyong bahay o ng inyong ari-arian bilang guarantor. Kaya't maghanda po kayo. Ari-arian? Ano ang pinag-usapan mo? Sa hiyaw ni Teresita na parang sigaw, pinutol ni Atty. De La Cruz ang tawa ng mayos. Alam na ni Kevin na siya ay ganap ng itinawil sa lipunan at sa pamilya at nangingini siya sa matinding takot. Ngunit sa sandaling naabot ng kanilang kabaang rurok, may naghihintay na mas matinding katotohanan sa kanila. Ibinaba ni Atty. De La Cruz ang kanyang smartphone sa kanyang briefcase at agad na nabalutan ng katahimikan ang sala. Nakanganga si Kevin at walang lakas na nakatingin sa sahig. Nangingining ang balikat ni Monica at nakayakap sa kanyang tuhod. Ang dalawa ay natakot sa laking bagyo na kanilang idinulot. Ngunit ang tunay na takot ay nagsimula pa lamang dito. Hindi pa nila alam ang katotohanan na ang bangungot na sitwasyong ito ay hindi lamang bungangang aksidenteng pakalantad ng pakikiapit. Kevin, Monica, akala ninyo ay napakatalino ninyo at mapalad sa inyong ginawa. Nagsimulang magsalita si Atty. De La Cruz sa isang kalmado ngunit matatag na boses na parang isang guro na nagtuturo. Ngunit ang lahat ay may patakaran. Monica, pag-usapan natin ang tungkol sa iyong pagpasok sa Montebello Group at ang iyong pagtatalaga sa departamento ni Kevin. Nagulat si Monica at tinaas ang kanyang mukha. Malinaw na may pagkabigla sa kanyang mata. Ang pabrika na piyesa na pamilya ni Monica ay nakakaranas na problema sa negosyo sa loob na ilang taon. Kaya't ang ama ni Monica ay nagplano na akitin si Kevin, ang sales manager ng Montebello Group, upang masigurado ang mga priority transaction. Ibig sabihin, Monica, sinadya mong lumapit kay Kevin sa utos ng iyong ama, hindi ba? Hindi totoo. Dahil lang sa kaakit-akit si Kevin kaya huwag kang magsinungaling. Ang call record at mensahe mo sa iyong ama na nakuha mula sa iyong smartphone ay naglalaman ng mga detalyadong pag-usap kung paano mo lolokohin si Kevin at kung paano mo siya gagamiting ATM. Ang iyong tunay na misyon ay kontrolin si Kevin at ipanatili ang hindi makatarungang order mula sa Montebello Group. Tiningnan ni Kevin si Monica nang may ekspresyon ng pagtataksil. Monica, nagsinungaling ka ba nang sinabi mong mahal mo ako? Isa lang itong palabas para kunin ang pera ko at ipanatili ang transaksyon ng kumpanya. Ang ingay mo naman. Siyempre, sino ang seryosong magmamahal sa isang matandang kalbo na tulad mo? Kung hindi dahil sa kumpanya ni Papa, hindi ko sana matitiis ang amoy taba mo. Sumigaw si Monica na parang nawalan ng paasa. Ngunit hindi pa tapos ang kwento ni Atty. De La Cruz. At Monica, niloko mo si Kevin. At kasabay nito, lumapit ka kay Sean, ang tagapakmana ng Alcantara Group. Ito ay isang napakaganit na plano upang hindi lamang makipagtransaksyon sa Montebello Group, kundi pati na rin makapasok sa Alcantara Group mismo at makuha ang napakalaking kayamanan sa hinaharap. Ngunit may isang mahalagang bagay na nakaligtaan mo. Tiningnan ni Atty. De La Cruz si Sean na nakatayo sa tabi niya. Kinuha ni Sean ang kanyang smartphone mula sa kanyang bulsa at ngumiti ng malamig. Monica, akala mo ba talaga na ang pagkikita natin ay simpleng aksidente lang? Nagulat si Monica sa mga salita ni Sean. Matagal ko nang nalalaman na ang isang babaeng tulad
Muay gumagala sa paligid ni grupo. Natanggap ko ang ulat mula kay Tio Marco, ang president ng Alcantara Group, na ang sales manager ng Montebello Group ay gumagawa ng hindi natural na paggamit ng company expenses at may kasamang kahina-hinalang babaeng empleyado. Kaya't sinadya kong lumapit sa iyo at magkunwari na boyfriend mo. And hindi to. Ganun ba? Nung nalaman mong ako si Sean Alcantara at nagiba ang kulay ng iyong mata habang niloloko mo ako, lahat ay ayon sa plano. Pinabayaan lang kitang kumilos at inisip ko lang kung kailan at paano ko makukuha ang mapagpasyang ebidensya. Sinabi ko na rin ang lahat kay Mama bago pa man. Nawalan ng salita si Monica at ganap na natulala. Ang fiancé na akala niya ay ganap niyang kontrolado at hawak sa kanyang palad ay sa simula pa lang pala ay isang predator na nagplano na bitagin siya. Si Kevin naman ay nanginginig ang kanyang panga sa sobrang pagkabigla sa katotohanan. Kung ganun, Mariel, ikaw din. Nasa lounge kang hotel kahapon dahil... dahil narinig ko ang impormasyon mula kay Sean na magkikita kayo ni Monica sa hotel na iyon, tahimik kong sinabi. Ngunit may matatak na boses. Nandun ako upang pakinggan ang iyong mga insulto sa akin bilang isang walang silbing babae, at ang iyong pagmamayabang na si Monica ang pinakamagandang kasintahan. Upang makita ko sa aking sariling mga mata. Habang sinasaktan mo ako ng malalim, tahimik kong pinanut ang bita na ikaw mismo ang gumawa na sumisira sa inyong nga sarili. Natanto nina Kevin at Monica na ang kanilang pekeng pagmamayabang ay sa simula palang pala ay nasa isang malaking sapot. Ang matamis na pulot na kanilang kinakain ay lason na sisira sa kanila sa lipunan at sa batas. Ngayong nabunyak na ang lahat ng katotohanan, ang sala ay napuno ng nakakatakot na desperasyon. Ngunit mula dito, magsisimula pa ang isang mas malalim na kaguluhan na magtutulak sa kanila sa pinakailalim ng kawalan ng pag-asa. Sean, paano mo nagawa ang ganoong kapinsalaan sa iyong sariling ama? Akala mo ba ipinapayagan ang ganoong kawalang-galang sa magulang? Tumayo si Kevin at sinubukang hawakan ang kwelyo ni Sean na parang bali. Ngunit ang kanyang kamay ay lumipat sa hangin at nadapa si Kevin sa kanyang mapaa, malakas na nabangga ang kanyang katawan sa mesa. Gulo-gulo ang kanyang buhok at ang kanyang nga mata ay punong luha at galit na pulang ugat, ganap siyang nawalan ng katinuan. Sinabi ko na huwag kang makunwari na ama. Hindi kriminal ang ama ko. Sa loob ng 26 na taon, may nagawa ka ba kahit isang bagay na parang ama para sa akin? Sa bahay, tinrato mo ang nanay ko na parang kasambahay. Sa labas, nakipagtalik ka sa mga batang babae at naknakaw ka pa ngang pramula sa kumpanya. Ang pagiging ama mo ay ang pinakamalaking mansa sa aking buhay. Ang salita ni Sean ay malamig at matalas na tumusok sa dibdib ni Kevin na parang yelo. Ang ingay mo. Mayabang ka lang dahil sa pangalan ng Alcantara. May dugo ko na dumadaloy siya iyo. Tapos nilalait mo ako. Sumiga si Kevin at matinding inalok si Monica na umiyak sa tabi niya. Monica, sabihin mo rin kay Sean na naglaro lang kami ng kaunti. Na ikaw ang umakit sa akin. Kung sasabihin mo iyon, baka ikaw lang ang maligtas. Huwag mo akong hawakan. Ikaw na basura. Sumigaw si Monica at matinding sinampal si Kevin sa mukha. Isang tuyong-tuno ang umalingaw-ngaw sa sala. Tinakpan ni Kevin ang kanyang pisngi at nakatulala kay Monica. Dahil sa iyo. Dahil pinilit mo akong dalhin sa mga luxury hotel at dinner. Kaya't tiniis ko lang ang pakikisama para sa kumpanya ni Papa. Hindi ko talaga alam na ninakaw mo ang company expenses. Ang lahat ng ito ay ginawa ng lalaking ito, Attorney De La Cruz. Pakiusap, maniwala kayo sa akin. Lumuhod si Monica kay Attorney De La Cruz at desperadong nagmakaawa. Ngunit malamig na inilabas ni Attorney De La Cruz ang isang dokumento. Monica, ang walang silbing dahilan ay pag-aksayang ng oras at lakas. Mayroon kang mensahe na ipinadala mo kay Kevin na ganito. May natitira pa bang budget sa expense report na iyong buwan? Kung mayroon mag-book ka na ng luxury resort sa pangalan ng kumpanya, ayusin mo ng mayos ha. Ito ay ebidensya na alam mo at inutusan mo ang hindi tamang paggamit ng expenses. Nahinga si Monica ng malalim. Ang bawat mensahe na akala niya
ay simpleng paglalambing ay naging matibay na lubid na bubuan sa kanya sa korte. Dahil sa pagkakaporma nga jointor, ikaw at si Kevin ay may obligasyong magbayad ng danyo sa Montebello Group at alimony kay Ginang Mariel Alcantara. Walang makakatakas ka. Dahil sa abiso ni Attorney De La Cruz, si Monica ay bumaksa sa sahi na parang nawalan ng kaluluwa, bumubulong lang ng hindi totu. Sa sandaling iyon, muling tumuno ng malakas ang smartphone ni Kevin na nakalagay sa mesa sa sala. Galing iyon sa Montebello Group. Nang may pag-aalinlangan na pinindot ni Kevin ang call button at inilagay sa kanyang tainga, ang malami na boses ng abogado ng Montebello Group ay umalingaw-ngaw mula sa telepono. Kevin, lumabas na ang pansamantalang pagbabahagi ng iyong embezzlement. Sa loop ng nakaraang 2 taon, umabot sa kabuwang 24 milyong piso ang kumpirmadong halaga. Kung hindi ka magpapahayag ng intensyon na bayaran ang buong halaga ng isang beses sa itinalagang bank account ng kumpanya bago Meg-10 ng umaga bukas, magsusumite ang aming kumpanya ng formal na reklamo sa pulisya. Para sa embezzlement, 24 milyon? Bayaran ng isang beses? Hindi ko naman kayang bayaran ang ganoong pera. Ang kakayahang magbayad ay walang kaugnayan sa pagsasampa ng kasong kriminal. Kung walang pahayag ng intensyon, automatiko naming ipagpapatuloy ang proseso. Pagkasabi nito, pinutol ang tawag ng unilateral. 24 milyon. 24 milyon bukas. Natulala si Kevin. At itinuro si Monica na parang bali. Monica, tawagan mo ang papa mo. Dahil sa pabrika ninyo kaya ako, napilitang mang-embellish, 24 milyon. Ang pamilya ninyo ang magbayad. Kung hindi, mahuhuli talaga ako ng pulis. Ano ang sinasabi mo? Ang kumpanya ni Papa ay halos nalugi na dahil pinutol ng Alcantara Group ang transaksyon. Kailangan namin ng pera ngayon din. Wala akong alam sa embezzlement mo. Sumigaw si Monica ng hysterikal at inihagis ang smartphone sa sahig. Ang sala ay naging ganap na kaguluhan. Ang makasintahan na dati ay nagpapalitan ng matatamis na salita at nalulunod sa kasiyahan ng pakikiapit ay ngayon ay naging parang mga hayop na naglalaban para mabuhay. Nakakagatan sa isa't isa. Tiningnan ko ang eksenang iyon na parang mula sa impyerno ng may malamig na mata. Wala akong naramdamang anumang emosyon. Naisip ko lang nawala ng eksenang mas akma sa salitang karma. Ngunit hindi pa rin matanggap ni Kevin ang katotohanan. Tiningnan niya ako ng may nakakabaliw na mata at ngumiti ng baluktot habang sumisigaw. Mariel, akala mo ba masaya ka dahil sa ginawa mo sa akin? Ngunit hindi pa tapos. Mayroon pa akong huling alas. Hindi mo siguro nakalimutan iyon, hindi ba? Sa mga salitang huling alas na lumabas sa bibig ni Kevin, tahimik akong ngumiti sa aking isip. Alam ko na ang lahat ng sasabihin niya. Huling alas? Ano ang ibig mong sabihin? Dahan-dahan akong humigop ng malamig na tsa at kalmadong nagtanong. Tumayo si Kevin na may baluktot na ngiti na parang galing sa impyerno. Mariel, anuman ang sabihin mo na ikaw ay isang malaking shareholder o anuman, mayroon tayong 28 taon na pagsasama. Ayon sa batas ng Pilipinas, ang ari-arian na naipon habang kasal ay dapat hatiin ng mag-asawa, hindi ba? Ibig sabihin, property division. Malakas na pinukpo ni Kevin ang mesa at sumigaw na parang nagwagi. Ang madividen mula sa shares ng pamilya mo at ang halaga ng ari-arian, ang nadagdagan sa loop-in 28 taon ay dahil sa pagtutulungan ngayong mag-asawa. Hindi ko alam kung ilang bilyon ang iyong personal na ari-arian, ngunit ang kalahati niyan, o kahit ilang daang milyong piso, ay dapat sa akin. Ang 24 milyong piso na embezzlement, kaya kong bayaran iyan ng isang iglap mula sa pera na makukuha ko sa property division. Ang mata ni Kevin ay namumula at sumigaw siya sa nakakabalif na boses. Kahit si Monica, ang kanyang kalaguyo, ay nagpakita ng isang sandaling pag-asa sa salita ni Kevin. Kung makakakuha siyang ilang daang milyong piso mula sa property division, baka mabayaran ang kanyang utang. Ngunit ang kanyang hangal na pantasya ay agad na nawala dahil sa tahimik at malamig na pagbuntong hininga ni Attorney De La Cruz. Kevin,
Sa tingin ko ay dapat kang bumalik sa elementarya, hindi ba? Masyado kang kulang sa kaalaman sa batas. At bilang isang kapwa nag-aral ng batas, nahihilo ako. Ano? Abogado ka? Hindi mo alam ang basic sa property division? Dahil alam ko. Kaya ko sinasabi sa iyo. Kinuha ni Atty. De la Cruz ang isa pang dokumento mula sa kanyang briefcase at inilagay sa mesa. Ayon sa Civil Code, ang ari-arian na naipon ng mag-asawa sa loob ng panahon ng kasal ay talagang sakop ng property division. Ngunit, ang ari-arian na nakuha bago ang kasal o ang ari-arian na namana o ipinamana mula sa mga kamag-anak sa loob ng panahon ng kasal ay tinatawag na exclusive property. Dahil hindi kinikilala ang kontribusyon ng asawa sa ari-ariang ito, ganap itong ibinubukot mula sa property division. Ano? Sandali. Ang ngiti ni Kevin ay biglang nanigas. Ang shares ng Alcantara Group of Companies na pag-ari ni Mariel at ang lupa na ito ay lahat ay mula sa regalo habang buhay pamula sa kanyang pamilya. Ibig sabihin, wala kang anumang kontribusyon, anuman ang iyong ingay. Wala kang makukuha kahit isang sentimo mula sa persona na ari-arian ni Mariel. Hindi totoo. Kung ganon, ang utang sa bahay na binabayaran ko buwan-buwan. Ano? Ang mangyayari doon? Binili ko ang bahay na ito sa pangalan ko. Ito ay shared property. Ang valuation gusali ay tiyak na kukonsiderahin bilang shared property. Ngunit tulad ng sinabi ko kanina, ang lupa na ito ay exclusive property ni Mariel. Kung pananatilihin mo ang gusali sa ibabaw ng lupa, kailangan mong patuloy na magbayad ng napakalaking bayad sa lupa kay Ginang Mariel. Bukod pa rito, kung hihingi siya ng pagbalik ng lupa, kailangan mong buwagin ang gusali sa iyong sariling gastos at isauli ang lupa na bakante. Ang halagang gusali ay ganap na babawiing gastos sa pagbuwag at ang natitirang utang sa bahay, kaya't magiging negatibo pa. Sa lohikal na paliwanag ni Atty. De la Cruz, nanatiling nakanganga si Kevin at nawalan ng salita. Wala nang matitira bilang shared property, kundi ang napakalaking utang lamang. Bukod pa rito, tiningnan ko si Kevin ng may malamig na mata at inilabas ang huling at pinakamalaking katotohanan. Hindi lang iyan, Kevin. Nakalimutan mo na ba talaga ang isang pangako na ginawa mo sa aking ama 28 taon na ang nakakaraan? Pangako? Isang bagay na 28 taon na ang nakakaraan? Hindi ko na matandaan. Hindi mo kailangang tandaan. Dahil nakasulat iyon sa papel. Kinuha ko mula sa aking brief kaysang isang lumang, ngunit perpektong nakaimbak na notarized na kasunduan. Nang ikasal tayo, ang aking ama ay nag-alala na ang isang lalaking tulad mo, na mayabang at puro pagmamayabang lamang, ay balang araw, ay magtataksil sa akin. Kaya't bilang kondisyon sa kasal, pinapirmahan kaniya sa isang dokumento, hindi ba? Naalala mo ba? Kung makakaroon ng illicit affair si Kevin o ang kasal ay magtatapos sa diborsyo dahil sa kanyang kapabayaan, isusuko ni Kevin ang lahat ng karapatan sa property division at magbabayad siya ng 100 milyong piso bilang penalty sa Alcantara Group kaagad. Alam ni Kevin na ang kanyang isip ay nagiging blanco. 28 taon na ang nakalipas. Si Kevin, na bata pa at umaasa sa kayamanan ng Alcantara, ay desperadong gustong pakasalan ako. Kaya't kusa siyang pumirma sa dokumentong iyon nang hindi man lang nagbabasa ng maayos. Hindi niya inakala na 28 taon na ang nakalipas. Ang kasunduan na iyon ay babalik sa kanya bilang giyotina puputol sa kanyang lig dahil sa kanyang pakikiapit. Ang notarized na kasunduan na ito ay may perpektong legal na bisa. Tahimik ngunit malamig na ipinahaya ni Atty. De la Cruz ang hatol ng kamatayan. Kevin, wala kang kahit isang sentimo na ari-arian na maaaring ibigay bilang property division. Sa halip, ikaw ay magdadala ng danyos kay Ginang Mariel, 24 milyong piso na pagbabayad sa Montebello Group para sa embezzlement, at 100 milyong piso na penalty batay sa kasunduan sa kasal na ito. Isang maikling sigaw ang lumabas sa lalamunan ni Kevin. Ang huling pag-asa niya na akala niya ay shared property ay sa simula pa
lang pala ay isang bitag na magtutulak sa kanya sa mas malalim na impyerno, 100 milyon? Hindi ko kayang bayaran iyon. Sumigaw si Kevin na parang baliw habang matinding umiling. Nawalan na akong trabaho at walang separation pay. Magfa-file akong bankruptcy. Kung ganon, wala na akong kahit isang sentimo na ibabayad sa inyo. Ito na ang katapusan ko. Ngumiti si Kevin na may baluktot na ekspresyon na parang nagpapakaawa. Ito ang kanyang huling pagtutol. Ang paggamit ng legal na sistema ng bankruptcy upang burahin ang lahat ng kanyang utang. Ngunit ang kanyang hangal na pagtatangka ay agad na nawasak sa isang iglap dahil sa malami na salita ni Attorney De La Cruz. Kevin, gaano ka talaga kakulang sa kaalaman? Hindi lahat ng utang ay nabubura sa bankruptcy. Mayroong batas tungkol sa non-dischargeable debts. Ang pahingi ng danyos batay sa malisyosong pag-ugali, ibig sabihin, ang obligasyon mong ibalik ang embezzlement na ginawa mo sa kumpanya at ang danyos na kaunayang illicit affair, ay hindi mabubura kahit na mag-file ka ng bankruptcy. Hindi totoo. Ibig sabihin, anuman ang iyong aplikasyon para sa bankruptcy, hindi ka makakatakas sa libu-libong piso na utang na ito habang buhay ka. Mula ngayon, nahihintay sa iyo ang buhay na magtatrabaho kang kung saan-saan at patuloy na magbabayad na iyong utang buwan-buwan mula sa iyong maliit na sweldo. Dahil sa malamig na paglalahat ni Attorney De La Cruz sa katotohanan, nakangangalang si Kevin na parang isda na hinila mula sa tubig at walang lumabas na salita. Hindi siya makakatakas sa impyerno ng utang habang buhay siya. Ang kinabukasan ng lalaking dating mayabang bilang sales manager ay ganap ng sarado. Samantala, si Monica naman ay nakakulong sa pinakailalim ng kawalangang pag-asa. Lumapit si Sean sa kanya ng tahimik at ipinakita ang kanyang smartphone na parang inilalabas ang huling liham. Monica, ang pabrika ng pamilya mo, dahil sa pagkuha ng pondo mula sa bangko at agarang pagputol ng kontrata mula sa mga kliyente, ay nagsimula ng maksara. Ang papa mo ay wala ng kakayahang tulungan ka. Bukod pa rito, ang kumpanya ng pamilya mo ay papanagutin din sa iyong hindi tamang paggamit ng company expenses para sa iyong pagiging marangya kasama si Kevin. Ang papa mo ay matinding isinusumpa ka. Hindi totoo, papa. Malulugi ang pabrika? Tinakpan ni Monica ang kanyang mukha at bumaksak sa sahig. Umiyak ng malakas. Ang buhay ng isang 24 na taong gulang na batang babae na akala niya ay magiging marangya habang buhay, ay nagtapos sa isang malaking pagkawasak na kinasasangkutan pa ang kanyang pamilya bilang kapalit ng isang sandaling paganga at pakikiapid. Nangganap na hindi na makagalaw ang dalawa at umiyak na lang. Tahimik kong inilagay ang isang papel sa gitna ng mesa sa sala. Iyon ay ang divorce papers na mayroon ng perpektong pirma at selyo ko. Sige Kevin, pumirma ka na ngayon din dito. Wala na akong dapat pang pausapan sa iyo. Kinuha ko ang isang fountain pen mula sa aking bag at inilagay sa harap ni Kevin. Tiningnan ni Kevin ang divorce papers at ang fountain pen ng paulit-ulit na may namumulang mata. Kung pipirmahan niya ang papel na ito, ang aming 28 taon na relasyon ay ganap na magtatapos. Iyon ay nangangahulugan din na ang Alcantara Group of Companies, ang malaking kalasak na sumuporta sa kanya sa likod, ay tuluyang mawawala. Mariel, pakiusap. Kahit isang beses pa. Isang beses pa. Pakiusap. Bigyan mo akong isa pang pagkakataon. Nakamali ako. Mula ngayon, magiging alipin mo ako kahit ano. Kaya. Pakiusap. Huwag lang ang diborsyo. Sa kanyang mukha na gulo-gulo sa luha at sipon, wala nang bahit ng lalaking dati ay tumawag, sa akin na walang silbing kasambahay. Bigyan kang isa pang pagkakataon? Ikaw na ipinagayabang na ako ay isang tuyong matandang baba at mas gusto mo si Monica sa kama? Ano ang gusto mong ayusin? Pilit kong ipinaabot kay Kevin ang fountain pen. Masakit ba ang puso ko? Hindi. Hindi talaga. Ang puso ko ay matagal nang nanlamig na parang yelo sa sandaling nakayakap ka kay Monica at pinagtatawanan ako. Damhin mo ang salitang karma sa iyong sariling katawan. Nanginginig si Kevin habang isinusulat niya ang kanyang pangalan sa fountain pen. Sa sandaling nakasulat ang kanyang pirma at selyo sa divorce papers, ang 28 taon na baluktot na buhay may asawa.
ay nagtapos sa isang ganap na pagbaliktad. Ngunit hindi lang iyon ang katapusan ng aking paghihiganti. Isang mas matinding kasugdulan ang naghihintay upang itulak sila sa mas malalim na kawalan ng pag-asa. Nakasulat, isinulat ko na Mariel. Masaya ka na ba? Mula sa nanginginih na kamay ni Kevin, nahulo ang fountain pen sa sahi ng may tuno na karalan. Naroon ang kanyang pirma at selyo, walang lakas ngunit baluktot na nakasulat. Iyon ang sandali ng ganap siyang naalis mula sa malaking payong ng Alcantara Group of Companies na nagpapagalaw sa pinakamataas na yaman ng Pilipinas. Tahimik kong kinuha ang divorce papers sa mesa at inabot kay Atty. De la Cruz ng eleganteng kilos. Salamat po, Atty. De la Cruz. Idudulok ko po ito agad sa munisipyo bilang kinatawan ninyo. Dahil dito, ang inyong kasal ay ganap ng matatapos ngayong araw. Ngumiti si Atty. De la Cruz ng propesyonal at inilagay ang mga dokumento sa kanyang briefcase. Sige, Kevin. At Monica. Tiningnan ko ng malamig ang aking dating asawa at ang kanyang kalaguyo na nakayuko sa sahig. Ngayong napirmahan na ang divorce papers. Wala na kayong karapatang manatili sa bahay na ito kahit isang segundo. Lumabas na kayo sa bahay na ito ngayon din. Lumabas? Saan ako pupunta? Bahay ko ito at may utang pa ako. Hindi. Tulad, nega, sinabi ko kanina, ako ang may-ari ng lupa. Ang proseso ng agarang pagpapaalis sa inyo, bilang ilegal na nananakop ng lupa, ay nakumpleto na. Sa susunod na Lunes, magsisimula na ang pagbuwag ng bahay na ito. Ang lahat na iyong natitirang personal na gamit ay ituturing na basura. Kaya kung may kailangan ka, lumabas ka na ngayon din, nang walang kahit ano. Napanggiwi ang muka ni Kevin sa desperasyon, at tiningnan niya ang paligid ni Hesala. Ang marangyang bahay na pinahirapan niyang itayo at ipinagmayabang ay tila isang malaking kulungan na tumatanggi sa kanya. Sean, pakiusap! Sean, pakiusap! Sabihin mo kay mama! Kahit isang beses lang, pakiusap, patawarin mo ako. Hinawakan ni Kevin si Sean, ang kanyang sariling anak, bilang huling pag-asa. Ngunit malami na ipinagpak ni Sean ang kanyang kamay at tiningnan si Kevin na parang basura. Huwag mong banggitin ang pangalan ko ng basta-basta. Ang buhay mo ay natapos sa sandaling niloko mo ang nanay ko, minamaliit mo siya, at nakipagtalik sa fiancé ko. Anihin mo ang iyong itinanimin. Sa mga salita ni Sean, ganap na nawalan ng pag-asa si Kevin. Sige, lumabas na kayong dalawa. Malaki kong binuksan ang pinto ng bahay. Mula sa labas, ang maliwanag at nagniningning na sikat ng araw sa umaga ay pumasok sa sala. Ang liwanag na iyon ay walang awang naglantat sa pangit na anyo nina Kevin at Monica na nagwawala sa dilim. Sina Kevin at Monica ay lumabas sa bahay, tinatakpan ang kanilang mga mukha na gulo-gulo sa luha at pawis. Nang walang lakas na ayusin ang kanilang gamit, sila ay inilabas sa bahay nang walang kahit ano. Sa sandaling lumabas sila, ang nahihintay sa kanila ay isang mas matinding impyerno. Ayan, sila na. Totunga, sila pala ang nagnanakaw ng company expenses at nakikipagtalik sa iba. Sa harap ng bahay, ay maraming kapitbahay na nakatingin sa kanila ng malamig. Ang larawan na ipinost ko sa SNS kagabi ay kumalat ng napakabilis sa komunidad at sa internet. Naging alam na ang lahat na si Kevin ay tinanggal sa trabaho, nasangkot sa kasong kriminal dahil sa embezzlement, at ang pabrika ng pamilya ni Monica ay nasa bingit ng pagkalugi. Kevin, ako rin, nakikita tayong lahat. Hindi kinaya ni Monica ang matingin sa paligid at sumigaw, tinatapan ang kanyang mukha at tatakbusan na. Ngunit matindi siyang hinila pabalik ni Kevin. Huwag kang tumakas. Dahil sa iyo kaya ako nakaganito. Ang pamilya ninyo ang nagbitak sa akin. Bitawan mo ako. Ikaw na magnanakaw na kalbo. Dapat ka lang mawala. Ang dalawa ay nahilahan guho. Nakmumurahan. At umalis ng nakakaawa sa harap ng mga kapitbahay.
Ang dalawang dating ipinagyayabang ang kanilang sarili bilang isang napakagandang magkasintahan ay ngayon ay itinapon sa pinakailalim ng lipunan ng walang pakundangan. Habang pinapanood ko ang kanilang likod, tumayo si Attorney De La Cruz sa tabi ko at yumuko ng tahimik. Mula sa Montebello Group, nakatanggap kami ng abiso na formal na tinanggap ang kaso kriminal laban kay Kevin Garcia para sa embezzlement. Ang proseso ng pagkuha ng bahay ni Ginang Teresita Garcia ay maayos na isinasagawa. Para naman kay Monica Reyes, malapit ng formal na idulo ang pahingi ng danyos bilang co-offender. Maraming salamat po, Attorney De La Cruz. Wala nang mas perpekto pa sa ginawa ninyo. Malalim akong huminga at nilanghap ang sariwang hangin sa umaga. Naramdaman ko na ganap nang nawala ang lahat ng tanikala na bumibikis sa akin sa loob ng 28 taon. Mama, ang galing mo talaga. Dahan-dahang niyakap ako ni Sean sa balikat. Sa kanyang init, dahan-dahang umagos ang maluha na matagal kong pinigilan. Ngunit hindi iyon luha ng kalungkutan, kundi mainit na luha na puno ng pag-asa para sa bagong kinabukasan. Ang paghihiganti na punong kaguluhan ay nagtapos sa isang perpektong kasukdulan. At naghihintay sa akin at kay Sean ang isang mainit at payapang pagtatapos. Ilang buwan na ang lumipas mula sa umagang iyon na parang bagyo. Ang marangyang bahay kung saan ako nanirahan kasama si Kevin sa loob ng 28 taon ay sinimulan ng buwagin sa umaga at ngayon ay isang bakanteng lote na lamang. Ang mabigat na hangin at ang kayabangan ni Kevin na naroon ay parang isang panaginip, nawala na ang lahat at isang tahimik na lupa na lang na dinadaanan ng payapang hangin ang natira. Lumipat ako mula sa bahay na matagal kong kinalahan, patungo sa isang tahimik na kondominium na mayaman sa halaman, medyo malayo sa sentro ng Makati. Ang bagong tirahan na pinili ko para sa aking sarili ay hindi marangya, ngunit kung bubuksan mo ang bintana, papasok ang komportableng hangin at maririnig mo ang huningam gaibon. Ito ay isang napakainit na lugar. Mama, tapos na ba ang paglilinis mo? Sa hapon na Sabado, tumunog ang doorbell at pumasok si Sean sa kwarto na may malambing na boses. Hawa niya ang isang kahon ng tsake mula sa paborito kong bakery mula pa noon. Oh, katatapos ko lang ayusin ang huling karton. Sean, salamat sa lagi mong pag-alala sa akin. Ano ang sinasabi mo? Mula ngayon, ikaw na ang bida sa iyong buhay, Mama. Kaya gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Ngumiti si Sean sa akin ng malambing. 28 taon na ang nakakaraan. Nang yakapin ko ang batang ito, ipinangako ko na kayang-kaya ko ang anumang paghihirap para protektahan siya. Anuman ang paglamig at pagmamaliit ni Kevin sa akin na parang kasambahay. Tiniis ko lang ang lahat. Umaasa na si Sean ay lalaki ng maluso at makakatupad ng maayos sa kanyang tungkulin sa kanyang pamilya. Ngayon, si Sean ay lumaki na bilang isang malakas at respetadong lalaki na sumusuporta sa akin ng may pagmamahal. Ang 28 taon kong pagtitiis ay hindi nasayang. Muling napuno init ang aking dibdib, na siya ang pinakamalaking kayamanan sa aking buhay. Nag-alala rin si Tio Marco sa iyo, Mama. Kahapon, nasa board meeting kami ni Alcantara Group at sinabi niya, "Kumusta si Marial? Kung may anumang problema, susuportahan namin siya ng buo bilang isang kumpanya at bilang isang pamilya." Tipikal kay Tio Marco. Hindi ba? Napakapalat ko talaga na mayroon akong ganoong pamilya. Kahit na matagal akong lumayo sa kanila. Tinanggap nila ako ng mainit. Ipinagmamalaki nga iyong tiyo at ng yumaw mong lolo na sinikap mong mamuhay ng mag-isa at umasa sa sarili mong kakayahan, Mama. Kaya, nakaisa kaming lahat na hindi ka namin papayagan na apihin ng lalaking iyon. Tahimik akong tumango sa mga salita ni Sean. Ako, na sinikap mamuhay ng simple bilang asawa ni Kevin at isang babae, nang hindi umaasa sa kapangyarihan ng aking pamilya. Ngunit ang aking kabaitan at kababaang loob
ay inakala ni Kevin na ako ay isang walang silbi at walang pinamulang babae, minamaliit ako at tinapak-tapakan. Ang resulta ay ang kanyang walang habak na pagkawasak. Ayon sa pinakahuling ulat mula kay Attorney De La Cruz, naging miserable ang kalagayan ni Kevin. Ang formal na kaso kriminal mula sa Montebello Group ay tinanggap at napagdesisyonan na siya ay arestuhin at kakasuhan para sa embezzlement. Unti-unting lumabas ang iba pa niyang kasalanan at inaasahan na siya ay makukulong. Ang posisyon sa lipunan na pinahirapan niyang protektahan ay ngayon ay ganap na nawasak. At ang tanging natira sa kanya ay isang hinaharap sa bilangguan. Si Monica naman, dahil sa pagkalugi ng pabrika ng kanyang pamilya, ay may malaking utang at hindi man lang makapag-file ng bankruptcy. Kasalukuyan siyang pinipilit na magtrabaho ng matindi mula umaga hanggang gabi upang bayaran ang danyos bilang co-offender. Si Teresita, ang mayabang na biyenan, ay naging garantor sa utang ni Kevin. Kaya ang kanyang ipinagmamalaking bahay ay nakuha. At ngayon ay tahimik na namumuhay ng mag-isa sa isang lumang apartment. Ang kaguluhan na ito, na nagsimula sa kanilang pagtataksil sa pamamagitan ng pakikiapid, ay nagtapos sa pagkasuno ng lahat ng kanilang ari-arian sa ilalim ng malamig na batas ng karma. Mama, mula ngayon, gawin mo ang lahat ng gusto mong gawin na pinigilan mo dati. Maari kang kumain ng masasarap na pagkain at gawin ang lahat ng gusto mo. Oh, Sean. Tiningnan ko ang aso na kalangitan sa labas ng bintana. Napadesisyonan kong sasali ako sa pamamahala ng isang social welfare foundation na itinatag ng Alcantara Group of Companies. Ang aking karanasan bilang may bahay na nag-alaga ng mga tao ay ngayon ay magagamit para sa mga batang nangangailangan at sa mga taong nangangailangan ng tulong sa lipunan. Hindi ako isang tuyong matandang babae. Mayroon pa akong sapat na kakayahan para makatulong sa lipunan. Ang ikalawang kabanata ng aking buhay ay nagsisimula na ngayon dito. Nagbuhos akong mainit na tsaa sa 2 tasa para maktos kami ni Sean. Ang aroma ng Earl Grey ay lumaganap sa buong kwarto kasama ng singaw at isang malambing na liwanag ang nagpapaliwanag sa amin. Sa pag-angat mula sa binggit nege pagtataksil at desperasyon, nabawi ko ang aking tunay na sarili at ang mainit na ugnayan. Sa paniniwala na ang aking kwento mula ngayon ay magiging napakaganda at nagniningning. Humabang ako ng isang bagong hakbang kasama ang aking anak.